Nararamdaman mo na ba na parang huminto ang mundo sa paghinga? Na para bang hinihintay lang ang iyong pag-angat? Aries, tahimik na gumagalaw ang universo sa likod ng mga pangyayari. Inaayos ang bawat bituin, bawat pagsubok, bawat gabing walang tulog. Lahat ito ay paghahanda para sa sandaling ito. Ang Mayo 28 ay hindi lang basta petsa sa kalendaryo. Ito ang araw mo. Ang araw na magbabago ang lahat. Ang araw na darating ang suwerte, pag-ibig, at kasaganaan na tila along. Matagal mo nang hinihintay. Huwag kang pumikit. Huwag kang magduda. Dahil ang paparating ay higit pa sa kaya mong isipin. Sa loob ng maraming buwan, o baka kahit taon, nararamdaman mo na ito, hindi ba, Aries? Ang tahimik na hila sa iyong kaluluwa. Ang tinig na pabulong na nagsasabing, kumapit ka pa ng kaunti. Nilampasan mo ang mga bagyong hindi napansin ng iba at binuhat mo ang mga pasaning hindi kinaya ng sinuman. Pero ngayon, nagbabago na ang agos. Ikinrus ng universo ang Mayo 28 sa kanyang kosmikong kalendaryo para sa'yo. Hindi ito aksidente. Ito ay kapalaran. Isang banal na pag-aalay ng mga bituin na magbubukas ng lahat ng pinaglaban mo. Kasaganaan, pagkilala, tagumpay. Maaaring ito ay isang biglaang pagbabago sa karera, isang panalong pinansyal, o ang katuparan ng matagal mo ng pangarap. Ang enerhiya ay patuloy na lumalakas. At ikaw, matapang na Aries, ang nasa gitna ng lahat ng ito. Sa video na ito, susuriin natin ang mga bituin, ilalahad ang mga palatandaan, at dadalhin ka sa puso ng iyong sariling kwento. Ang kwento kung saan ang Mayo 28 ay hindi lang basta petsa. Ito ang araw na magbabago ang iyong buhay magpakailanman. Ang kosmikong pag-ayos sa likod ng Mayo Duyo. 8 ang Mayo Duyo 8 ay hindi basta-bastang araw sa kalendaryong astrological. Ito ay isang kosmikong pangyayari na nilikha ng may katumpakan at layunin. Para sa Aries, na pinamumunuan ng maalab at walang takot na planetang Mars, ang araw na ito ay tanda ng isang pambihirang portal ng enerhiya na bihirang bumukas. Ang mga paggalaw ng mga planeta patungo sa araw na ito ay hindi aksidente. Ito ay banal na orkestra ng kapangyarihan, swerte at tuloy-tuloy na pagkilos. Sa Mayo 28, mag-aalay ng Mars sa masaganang planeta ng Jupiter, ang planetang sumasagisag sa paglago, yaman at tagumpay. Ang pagkaka-align na ito ay nagdadala ng matapang na aksyon at saganang gantimpala sa isang perpektong balanse. Aries, ang likas mong tapang at determinasyon ay hindi nahaharap sa mga hadlang. Sa halip, haharap ito sa mga oportunidad. Ang bawat pintuang dati ay tila sarado. Bubukas ito ng maluwang. Ang bawat pagkaantala na iyong tiniis, biglang uusad ang lahat. Mas espesyal pa rito, si Venus, ang planeta ng biyaya, kagandahan, at atraksyon, ay magbibigay rin ng malakas at positibong enerhiya sa iyong tanda. Ibig sabihin, lahat ng pagsusumikap mo sa relasyon, pagkamalikhain, o maging sa pagpapahalaga sa sarili, ay babalik sa iyo ng doble pa. Ang enerhiyang ito ay hindi lamang pabor sa mga matapang na hakbang. Hinihingi nito ang iyong buong tapang. Hindi ito ang oras para magdalawang isip. Ito ang oras para sumigaw ng oo. Samantala, si Mercury, ang planeta ng komunikasyon at kaliwanagan, ay papasok sa direktang galaw isang araw bago ang Mayo 28. Mawawala ang mga hindi pagkakaunawaan. Liliwanag ang mga usapan. Ang mga dokumento, kontrata, panayam at negosasyon ay biglang magiging maayos, malinaw, at nakakagulat na pabor sa iyo. Hindi lang suwerte ang iniaabot ng universo sa iyo. Iniaabot nito ang mikropono at berdeng ilaw. At pagkatapos, ang buwan. Sa Mayo 28, papasok ang buwan sa isang espiritual na yugto sa ika-12 bahay ng Aries. Ang lugar ng intuisyon, banal na tiyempo, at karmic release. Maaaring makatanggap ka ng mga panaginip, biglaang inspirasyon, o matinding emosyonal na linaw. Ang impluwensyang ito ng buwan ay hudyat ng pagtatapos ng isang lumang kabanata at pagsabog ng panibagong simula. Ito ang paraan ng universo para sabihin,
Wala nang makakapigil sa'yo. Mas malakas na ngayon ang puwersang humihila sa'yo, pasulong, kaysa sa anumang humila sa'yo paatras. Aries, sinusulat ng kalangitan ang pangalan mo sa alikabok ng mga bituin ngayong Mayo 28. Ang iyong lakas, nakaraan, at layunin, lahat ay nagsasanib sa sagradong sandaling ito. Ang tanging tanong na lang, handa ka na bang sumalubong dito? Ang espiritual na paglalakbay ng Aries hanggang sa kasalukuyan. Bago dumating ang tagumpay, dumaan muna sa digmaan. At para sa Aries, ang nakaraang taon ay naging tila espiritual na labanan. Sa panlabas, parang normal lang ang lahat. Ginampanan mo ang trabaho, mga responsibilidad, at inaasahan. Pero sa kaibuturan mo, may apoy. Isang tahimik na pagkabigo. Isang pakiramdam na may mas malaki pang nakalaan. Isang bagay na laging parang isang hakbang na lang, pero di maabot. Naranasan mo ang mga panahong hindi ka naintindihan. Nakita nila ang iyong lakas, pero hindi ang pinagdadaanan mo. Hinangaan nila ang iyong tapang, pero binaliwala ang iyong pagod. Nagbigay ka sa pamilya, sa mga pangarap, sa pag-ibig, pero tila napakabagal ng balik. Parang sinusubok ka ng universo, hinahabaan ang iyong pasensya, hinuhubog ang iyong espiritu hanggang sa kinuwestiyon mo na ang lahat. Pero heto ang katotohanan na walang nagsabi sa'yo. Ang bawat hamon ay isang banal na pagsasanay. Ang mga pagtataksil, nililinis lang nila ang iyong paligid. Ang mga pagkawala, nagbubukas ng espasyo para sa mas malalaking biyaya. Ang katahimikan mula sa universo, hindi ito parusa. Isa itong paghahanda. Habang nagpapahinga ang iba, ikaw ay binabago. Ang mga apoy na nilakaran mo ay hindi para sunugin ka, kundi para patalasin ka. Tulad ng tabak na hinuhulma sa init, ikaw ay hinasa. At tahimik kang pinagmamasdan ng universo dahil alam nitong darating ang araw mo. Ang Aries ay hindi lang simbolo ng aksyon. Ito rin ay simbolo ng muling pagsilang. Sa mitolohiya, ang Aries ay kinakatawan ng Ram na nangunguna sa zodiac, sumasalubong sa hindi tiyak ng walang takot. At iyan mismo ang ginawa mo, paulit-ulit. Kahit walang pumalakpak, kahit takot ka, kahit lahat ay nagsasabing huminto, pero ang kaluluwa mo ay bumubulong ng tuloy lang. Ngayon, habang papalapit ang Mayo 28, ang tahimik mong lakas ay malapit ng gantimpalaan. Hindi ka nakalimutan ng universo. Sa katunayan, matagal ka na nitong hinihintay. Na marating mo ang eksaktong antas ng enerhiya na ito. Dahil ang bersyon ng sarili mong tatanggap ng biyaya ay ang bersyong hinubog ng apoy. May dahilan kung bakit ikaw ang pinili ng mga bituin, Aries. Dahil paulit-ulit mong pinatunayan na hindi ka babagsak. Maaaring ikaw ay yumuko, masaktan, masunog, pero muli kang babangon. Palagi. Kaya ngayong papalapit na ang Mayo 28, bigyan mo ng oras ang sarili mong balikan ang tinahak mong daan. Ang mga luha na walang nakakita. Ang mga dasal na akala mong walang sagot. Ang mga labang pinili mong harapin habang nakangiti. Hindi sila nasayang. Dahil ang mga yon ang bumuo sa'yo para sa sandaling ito. Isang araw sa buhay mo sa Mayo Duyo. 8 tahimik ang simula. Nagigising ka bago pa sumikat ang araw ng Mayo 28 habang dahan-dahang sumisilip ang liwanag sa iyong kurtina. Parang isang paanyayang walang salita. May kakaibang pakiramdam. Hindi malakas, hindi rin dramatiko, pero puno ng enerhiya. Ang hangin ay tila may kuryente, parang kalmadong sandali bago ang isang pangyayaring minsan lang sa buhay. Umuupo ka sa kama at huminga ng malalim. Hindi mo maipaliwanag kung bakit, pero parang gumaan ang dibdib mo. Para bang may bigat kang matagal ng pasan, na sa wakas, bumitaw na. Ginagawa mo ang normal mong umaga routine. Kape, shower, parehong kusina, parehong sahig sa ilalim ng iyong mga paa. Pero parang mas buhay ang lahat ngayon. Mas mainit ang sikat ng araw. Mas matatag ang refleksyon mo. Hindi ka lang basta ikaw ngayon ay handa na. Tumingin ka sa iyong telepono. May dumating na mensahe.
Mula ito sa isang taong matagal nang hindi nagpaparamdam, dating kaibigan, dating koneksyon, o marahil isang potensyal na kliyente. Hindi inaasahan ang mga salita. Matagal na kitang iniisip. May oportunidad ako na baka interesado ka. Bahagyang nanginginig ang iyong mga kamay. Matagal ka nang naghihintay ng ganitong pag-ikot ng tadhana. Ito na kaya. Maya-maya, lumabas ka ng bahay. Siguro papuntang trabaho. O mamimili lang. Pero ang lahat, patuloy na naayon sa'yo. Nagiging berde ang traffic light habang papalapit ka. May libreng parking sa puno ang kalye. May estrangherong nagsasabing, ang lakas ng dating ang enerhiya mo ngayon. Hindi lang hitsura mo, ang mismong enerhiya mo. Napapangiti ka, at muling bumalot ang pakiramdam na iyon, parang sinasabi ng universo. Tama ang tinatahak mong landas. Pagdating ng hapon, mangyayari na ito. Tumunog ang telepono. O kaya'y isang email. O mensahe. Isang bagay na magbabago ng iyong buhay. Isang alok sa trabaho. Isang naaprubahang loan. Isang investment na halos nakalimutan mo na pero biglang nag-mature. Baka pa nga isang random na ticket sa lottery na binili mo sa hula. At ang mga numerong lumabas ay mga numerong nakita mo sa iyong panaginip. Sa una, hindi agad ito papasok sa isip mo. Paulit-ulit mong binabasa ang mensahe. Tinatawagan mo ang isang tao para tiyaking totoo ito. Pero sa kaibuturan mo, alam mo. Alam mong kakaiba ang Mayo 28. Umupo ka sa loob ng sasakyan o sa gilid ng kama habang mabilis ang tibok ng puso mo. Biglang bumabalik lahat. Ang mga gabing umiiyak ka, ang mga araw na binuhos mo ang lakas, ang mga panahong gusto mo nang sumuko. At ngayon, narito na, nasa kamay mo. Totoo. Ipinikit mo ang iyong mga mata. Nagpasalamat ka sa universo. Nagpasalamat ka sa sarili mo dahil hindi ka lang umasa sa araw na ito. Naging ikaw ang taong handang tumanggap nito. Sa gabi, tumayo ka sa labas sa ilalim ng mga bituin. Maliwanag ang buwan. Maliwanag ang kalangitan. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, buo ang pakiramdam mo. Malaya, kita. At habang hinahaplos ka ng hangin, narinig mo ito. Hindi sa tenga mo, kundi sa iyong kaluluwa. Nagtagumpay ka. Babala. Huwag palampasin ang mga palatandaan, Aries. Kapag kumikilos ang universo, hindi ito laging dumadagundong. Minsan, ang mga mensahe nito ay dumarating sa anyo ng mga bulong, banayad, halos hindi pansinin, at tanging ang mga gising ang makakaramdam. At habang papalapit ang Mayo 28, unti-unting lalakas at dadalas ang mga palatandaang ito. Maaaring mapansin mong paulit-ulit na lumilitaw ang mga numero tulad ng 100 at 11, 828, 444. Makikita mo ito sa orasan, resibo, plaka ng sasakyan, hindi basta-basta, kundi may layunin. Hindi ito mga aksidente. Ito ay mga tulak mula sa kalawakan. Mga angel numbers na nagsisilbing paalala sa iyong espiritu na may malakas na enerhiya na paparating. Maaaring makaramdam ka rin ng matinding emosyon, mas sensitibo, mas mapagmatsyag, o baka maging balisa. Mas magiging malinaw at makulay ang iyong mga panaginip. Maaaring mapanaginipan mo ang mga lumang bahay, karagatan o apoy, mga simbolo ng pagbabagong anyo, paglaya at muling pagsilang. Ito'y mga mensaheng nagmumula sa iyong malay tao, sumasalamin sa mas malalim na tawag ng universo. Maaaring bigla ring magparamdam ang mga tao mula sa iyong nakaraan. Hindi para guluhin ka, kundi para tuldukan ng mga hindi pa tapos na kabanata. Ito ang sandali mo upang magpatawad, bitawan, at palayain ang enerhiya mo mula sa nakaraan. Sapagkat hindi mo maitatayo ang paparating na hinaharap sa mga bagay na nalampasan mo na. At huwag kang magulat kung bigla kang mahila patungo sa kalikasan, katahimikan, o pag-iisa sa mga araw bago ang Mayo 28. Iyan ay ang iyong kaluluwang naghahanda upang tumanggap. Ang ingay ng mundo ay biglang magiging sagabal. Ang iyong panloob na mundo ang magiging mas banal. Pakinggan mo ang tawag na iyon. Ngunit narito ang babala. Huwag mong baliwalain ang mga palatandaang ito.
Ang universo ay hindi sumisigaw ng 2 beses. Kapag isinantabi mo ang mga senyales na ito, kapag sinabi mong baka imahinasyon lang o hindi ito totoo, maaaring maantala ang himalang inihahanda para sa'yo. Kaya manatiling gising, Aries. Maging bukas. Manatiling nakatanim sa kasalukuyan. Hayaan mong ang puso mo ang maging radar. Dahil papalapit na ang mga senyales. At kung palalampasin mo sila, maaaring mawala ang lahat. Mga ritual at hakbang para palakasin ang iyong tagumpay, Aries. Ang Mayo 28 ay hindi araw na dapat lang hintayin. Ito ay sandaling dapat paghandaan. Maaaring buksan ng universo ang pinto, pero ikaw pa rin ang kailangang tumawid dito. At paano mo magagawa yan? I-align ang iyong enerhiya. Palakasin ang iyong frequency. Salubungin ang biyaya ng may layunin at aksyon. Simulan sa iyong kapaligiran. Ilang araw bago ang Mayo 28, linisin ang iyong kwarto, pitaka, at maging ang digital inbox mo. Alisin ang kalat, pisikal at emosyonal. Bihirang ibuhos ng universo ang mga biyaya sa sisidlang puno na. Magsindi ng insenso gaya ng sage o palo santo, tindihan ang kandila ng may intensyon, at bigkasin ng malakas. Tinatanggap ko ang nararapat para sa akin. Mahahalagang kulay. Sa Mayo 28, magsuot ng pula, ginto, o malalim na kahel, mga kulay ng kapangyarihan para sa Aries. Ang pula ay ginigising ang root chakra at Mars energy mo. Ang ginto ay nagpapalakas ng kasaganaan. Ang mga kulay na ito ay nagsasalita sa wika ng universo kahit wala kang sabihin. Isulat mo ito. Kumuha ng malinis na papel at sumulat ng liham na may petsang Mayo 28. Na para bang nangyari na ang himala. Halimbawa, ngayong araw, natanggap ko ang tawag na matagal ko nang hinihintay. Nanlamig ang buong katawan ko sa tuwa. Sa harap ng aking mga mata, nabuo ang pangarap ko at buong puso ko itong tinanggap. Ito ay higit pa sa journaling. Ito ay deklarasyon. Isang hudyat sa universo na handa ka na. Gawain ng liwanag. Sa umaga ng Mayo 28, maglagay ng baso ng tubig sa tabi ng bintana. Hayaan mo itong masikatan ng araw. Pagkatapos, inumin ito kasabay ng pagbigkas ng, tinatanggap ko ang lahat ng liwanag na nakalaan para sa akin. Ang simpleng ritual na ito ay nagbabago ng enerhiya tungo sa aksyon, isang paraan ng pagtanggap. Mga pahayag o affirmations na ulit-ulitin, hindi ako humahabol. Ako ang inaakit. Ang yaman na hinahangad ko ay siya ring naghahangad sa akin. Ako ay nasa perpektong pagkaka-align sa aking tagumpay. At higit sa lahat, kumilos. Mag-apply sa oportunidad. Tawagan ang dapat tawagan. Gawin ang hakbang na matagal mo nang iniwasan. Ang enerhiya ng panahong ito ay pabor sa matatapang. Ang Aries ay hindi kailanman isinilang para lang umupo at maghintay. Ang universo ay nakatingin. At ito ay pinakamabilis na kumikilos kapag nagpakita ka ng may tapang. Sa Mayo 28, huwag ka lang umasa. Magpakita ka, maging handa. Wakas, espiritual na motibasyon at kahalagahan. Aries, hindi kailanman nagkakamali ang universo. Hindi ito basta-basta nag-aayos ng mga bituin ng walang dahilan. At lalo na, hindi ito pumipili ng mga petsa ng walang kabuluhan. Ang Mayo 28 ay matagal nang nakaukit sa kosmikong plano ng iyong buhay. Hindi bilang isang ordinaryong araw, kundi bilang isang banal na checkpoint sa iyong paglalakbay. Hindi ito tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa pagka-align. Sa kung sino ka na ngayon matapos ang lahat ng bagyong dinaanan mo. Ang bersyon mong nagduda, umiyak, pero patuloy na lumaban, iyan ang bersyong pinili ng universo upang pagpalain. Dahil ang darating ay hindi lang gantimpala. Ito ay salamin ng lahat ng espiritual mong pinaghirapan. Hindi mo kailangang magmakaawa sa universo. Hindi mo kailangang pilitin ang kahit ano. Ang kailangan mo lang ay maniwala. Maghanda. Magsabi ng oo. At kapag dumating ang Mayo 28, salubungin mo ito ng may lakas at tiwala. Gaya ng isang taong alam na ito'y kanya na. Huwag mong hintayin ang sandaling, handa ka na.
handa ka na. Matagal ka ng handa. Hindi baka ang inaalok sa iyo ng universo. Ito ay isang sandali, isang araw, isang pagbabago, isang oo. At Aris, kung sasalubungin mo ito ng may pananampalataya at apoy. Ang Mayo 28 ay hindi lang magiging petsa na maaalala mo. Ito ang araw na tuluyang babaguhin ng tadhana ang buong buhay mo.